Inis na inis ako sa boyfriend ko. Nag-text ako sa kanya at sinabing kailangan ko siya dahil sobrang nag-iinit ako ngayon. Hindi daw siya makakapunta dahil maaga daw ang lakad niya ng kanyang pamilya bukas. Baka mahuli daw siya pag nagising. After a while, may motor na huminto sa labas ng gate. Akala ko si Jude na yun, yung boyfriend ko. Kaya daglian akong bumaba at bago ko buksan ang main door, sinigurado kong maaakit siya sa akin. Pagkabukas ko ng gate, nadismaya ako ng isang matandang mama ang nabugaran ko. Base sa kanyang suot, isa siyang guard at mukhang nasiraan ng motor. Napatingin siya sa akin, kaya nakita ko ang itsura niya. Isang maitim na mama na hindi gwapo, hindi rin naman pangit. Ewan ko nung tinitigan ko siya, parang lalo ko nakadama ng init. Hindi ko pa nasubukang makipagniig sa ibang lalaki, pero sa mga oras na yun, gusto kong maranasan. Ako nga pala si Jane, 21 years old, nagtatrabaho bilang nurse sa isang pribadong hospital sa bayan. Nag-iisa lang akong anak at hiwalay na ang mga magulang ko. Ayoko mamili sa kanila kung kanino ba ako sasama dahil ayoko masaktan kung sino man ang hindi ko mapipili. Kaya naisipan ko na lamang mag-rent. Kaya mag-isa ako nanunuluyan sa apartment ko, pero mga magulang ko ang nagbabayad. Dahil nga hindi makakapunta si Jake at init na ako, nilambitan ko yung mama at tinanong, "May problema po ba, Manong?" "Oo naplat yung gulong ng harap ko na motor." "Naku, delikado po yan sa biyahe." "Oo nga, sa pangalawang lunsod pa naman yung sa amin." Kung gusto nyo po, dito na muna pa kayong palipas ng gabi. Total, ako lang naman po mag-isa dyan." Nung nabanggit ko yon, parang natuwa na may kasamang kahiligan ng mukha ni Manong Guard. Pinapasok ko siya at nagpakilala kami sa isa't isa. Siya pala si Ramon, 50 years old, isang guard sa isang fast food sa bayan. Tinanong ko siya kung kumain na ba at pasado 8:00 na din. Kumain na daw siya sa staff house nila. Nagstay siya sa staff house at dahil day off niya bukas kaya naisipan niyang umuwi. Inaya ko siyang mag-inom kami. Pero ang sabi niya, kape na lang daw. Wala akong mainit na tubig, kaya nag-init muna ako. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Alam mo ba, paglabas mo pa lang ng gate kanina, sobrang nabuhay ang init sa aking katawan, iha. Talaga po? Talaga po? Sabi ko sa kanya. Oo. At naglakbay na ang kanyang palad sa buo kong katawan nang maramdaman niyang wala akong pangbabang panloob. "Mang Ramon," mahina kong sambit sa kanya. Tatay ang itawag mo sa akin, Jane." At inumpisa niya na akong pag-initin. Sobrang nasisiyahan ako sa kanyang ginagawa. Ramdam na ramdam ko ang magaspang niyang palad. At dito na naganap na ipagkaloob ko sa ibang lalaki ang aking sarili. Hindi ko mapigilang pagkumparahin ang aking boyfriend at si Tatay Ramon. Mas mahusay si Tatay Ramon. Nadala niya ako. Sobrang nalimutan ko ang mga sandali na mga oras na nagsasanib ang aming mga katawan hanggang sa sabay naming narating ang rurok ng kasiyahan. Nakailang ulit kaming nagsalo sa napakasayang sandali hanggang sa nakatulog kami sa aking kwarto. Hindi na rin siya nakauwi sa kanila kinabukasan. Maghapon magdamag na nagpaangkin ako sa matanda. Nahinto lang para magpahinga o kaya pag kumakain kami. At simula nun, itinetext ko siya pag hindi pwede ang boyfriend ko. O kung minsan, sinasadya ko pa siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. O kung minsan naman, inaabangan niya ako paglabas ng aking trabaho. At muli na naman kaming magsasalo sa napakainit na sandali. Iniisip ko pa lamang
na mahihinto ang aming lihim na relasyon ni Tatay Ramon. Nakakadama ako ng lungkot dahil hinahanap-hanap na ng aking katawan kung paano niya ako pag-initin at kung paano niya ako angkinin. Totoo, mas nag-i-enjoy ako sa piling niya kaysa sa piling ng aking boyfriend. Wala akong pakialam kung may pamilya siya. Ang mahalaga sa akin, ang pangangailangan ng aking katawan. Hindi ako nagtatanong ng tungkol sa kanyang pamilya. Enjoy na ako nakapiling siya kahit sandali lamang. Minsan nga, tinatanggihan ko na ang boyfriend ko. Mas gusto ko pang kapiling si Tatay Ramon. Si Tatay Ramon na laging andyan kapag kailangan ko. Sa paglipas ng panahon, mag-iisang taon na pala kami ni Tatay Ramon na may lihim na relasyon. Magaling ako magtago sa aking boyfriend. Kahit kailan, hindi siya nagduda na mayroon akong iba. Dahil kung gaano ko kainit kay Tatay Ramon, ganon din ang ipinapakita ko sa kanya para hindi siya magduda. At wagi naman ako doon dahil walang kamalay-malay to na pag hindi siya pwede, ay si Tatay Ramon ang aking kapiling sa mainit na sandali. Kung hanggang kailan kami ganito, hindi ko alam. Basta ang alam ko, masaya ako sa piling ng dalawang lalaki na nagbibigay kasiyahan sa aking katawang lupa.